Ika-28 kabanata, Pagkatakot. Nagkatotoo nga ang sinabi ni Benzaib na makasasama ang pagpapaaral sa kapuluang Pilipinas. Nagalak siya sa paglabas ng mga paskin noong Biyernes sapagkat makakantsawan niya si Horatius na humamak sa kanyang mga balita. Ngayon may katwiran na si Benzaib na sabihing siya lamang ang tanging nag-iisip sa Pilipinas at tanging nakaaalam sa mga pangyayaring darating. Nang maibalitang nakakuha ng mga paskin sa mga pinto ng unibersidad ay nawala ng gana sa pagkain ng marami at nasira ang panunaw ng ilan. Nagulo ang mga Tsino. Hindi na ngayon makaupo sa kanilang tindahan ng nakataas ang isang paa na katulad ng kanilang nakaugalian. Ang mga praileng dating pumupunta sa tindahan ni Quiroga ay hindi dumarating tanda na may mahalagang nangyayari. Ang mga kaganapan ay ipinagtaka ni Quiroga kaya pagkatapos na maihanda ang kanyang tindahan ay tumungo siya sa bahay ni Simon na kasama ang isang gwardya. Iniisip niyang iyon na ang pagkakataong magamit ang mga baril na nasa kanyang imbakan gaya ng sinabi ng mag-aalahas. Ngunit ayaw makipagkita ni Simon kahit kanino at ipinasabi kay Quiroga na huwag galawin ang mga baril. Paglayo'y tinungo niya si Don Custodio upang itanong kung dapat niyang balutian ang kanyang tindahan. Hindi rin tumanggap ng dalaw si Don Custodio dahil abala ito sa pag-aaral ng isang panukala ukol sa pagtatanggol sakaling magkaroon ng hulihan. Naalala niya si Benzaib upang makibalita ngunit dinatnan niya itong nababaluti ang mabuti at 2 revolver ang ginagawang pamatong sa papeles. Dali-daling nagpaalam si Quiroga, umuwi ng bahay at nanatiling nakahiga, nagdahilang masama ang pakiramdam. Nang ika-4 ng hapon ay lumaganap ang balitang ang mga estudyante kasabwat ng mga taga-bundok ng San Mateo at di umano, lulusubing bigla ang Maynila sa tulong ng mga babor na pandigma ng mga Aleman na nooy nasa loob ng Maynila at tutulong daw sa kilusan. Ayon pa rin sa bulong-bulungan na isang pangkat ng kabataan ang nagsadya sa Malacanang upang tumulong sa Kapitan General at sapagkat natuklas ang pawang sandatahan ay ikinukulong lahat. Ang bagay na ito ibinalita ni Padre Irene nang dumalaw siya ng hapong iyon kay Kapitan Tiago. Sinabi niyang may mga taong nag-udyok sa Kapitan General na samantalahin ang pagkakataong iyon upang takutin at bigyan ng mabuting aral ang mga kabataang pilibustero. Lalong lumubha si Kapitan Tiago nang hulihin si Basilio at may maghalughog sa kanyang mga aklat. Nadagdagan pa ito ng pagkasindak ng ibalita ni Padre Irene ang mga bagay na nakapangingilabot. Nanginigang may sakit at tinangkang bumangon, ngunit hindi nangyari. Umungol ng makalawa at saka bumagsak na wala ng hininga sa higaan na nakadilat ang mga mata. Natakot si Padre Irene at tumakbo, subalit nakakapit sa kanya ang patay kaya't ito'y nakaladkad at naiwan sa gitna ng silid. Kinagabihan, nagkaroon ng katatakutan dahil pinaggaguluhan sa isang binyagan ang pagsasabog ng mga barya sa ilang mga bata sa pinto ng simbahan. Inakala ng isang dumadaang militar na iyon ay pagsalakay ng mga pilibustero kaya itinaboy ang mga bata sa loob ng simbahan sa tulong ng sable. Nagpanakbuhan naman ang matatakutin at ipinamalitang nagsimula na ang himagsikan kaya natakot ang taong bayan. Hindi nabalita ang mga nangyari sa ermita gayong nagkaroon pa ng mga putukan. Isang kawani na nakabalitang mabuti ang bumaril sa isang bulto sa tabi ng kanyang bahay sa pag-aakalang iyo'y isang estudyante. Iyon pala isang gwardya veterana kaya't kanilang inilibing. Nagkaroon din ng putukan sa dulong bayan at napatay ang isang kahabag-habag na matandang bingi. Sa loob ng Maynila, sa isang tindahang kalapit ng pamantasan na dinadayo ng mga estudyante, pinag-uusapan ang naganap na pagkakahulihan. "Nahuli na ba si Tadeo?" tanong ng may-ari ng tindahan. "Aba, nabaril na siya!" wika ng isang estudyanteng nakatira sa parian. "Naku, hindi pa siya nakababayad ng utang sa akin." "Ginang, huwag ninyong kalakasan ng pagsasalita at baka pag hinalaang kaalam kayo. Sinunog ko ng lahat ang aklat na ipinahiram niya sa akin dahil baka matagpuan pa kapag nagsiyasat. Dapat maging handa kayo, Ginang." "Nabilanggo rin daw ba si Isagani?" "Walang isip yang Isaganing yan. Hindi naman siya dinarakip kung bakit naparoon at nagpresinta," wika ng isang galit na estudyante. "Tiyak na babarilin din siya. Wala naman siyang utang sa akin. At paano kaya si Paulita? Marami siyang tagahanga. Maaaring damdamin ng bahagya, ngunit hindi magtatagal at pakakasal siya sa isang Kastila." Naging napakapanglaw ng gabing iyon. Nagdarasal ng rosaryo sa mga bahay-bahay at 8 pa lamang ng gabi ay wala na halos makitang lalakad-lakad sa kalye. Gayunman, hindi sa lahat ng puhok ay nagahari ang pangamba. Buong layang pinagtatawanan ang mga pangyayari sa plateryang tinutuluyan ni Placido Penitente. Sinabi ng isang manggagawa na si Padre Salvi ang may likha ng lahat ng kaguluhan at ayon naman sa isa ay si Quiroga daw.
Ang latero na nangangamba na baka maibang nakikinig ay nagkasya sa pagkindat at pag-ubo bilang pahiwatig ng pagsaway at sa kaayawang mabansagan siyang isang duwag. Ngunit patuloy pa rin ang malayang usapan. Noon naman ay kararating lang ni Placido Penitente na kasama ang manggagawa ng kwitis na dating maestro. Pinaligiran sila ng mga naroroon at nagtanong ng mga bali-balita. Nasa 30 ang mga nabilanggo, ngunit hindi ko sila nakausap. Wika ni Placido. Magsiyanda tayo. Magkakaroon daw ng pugutan sa gabing ito. Anang manggagawa ng kwitis. Napabulala sa tako si Chichoy at nanginginig na napaupo ang platero. Salamat na lamang at sinabi ng kawani na hindi magkakaroon ng pugutan dahil si Simon na tagapayo ng general ay may sakit. Nagkatinginan si Placido at ang manggagawa ng kwitis. Palagi namang umuubo ang platero tuwing magkakaroon ng malayang usapan dahil sa pangambang may nagmamanman. Kinabukasan ay naglakad si Bensaib upang tingnan ang mga muralya. Natagpuan sa bagong bayan ang bangkay ng isang dalagitang India na halos hubad na. Naawa si Bensaib, ngunit hindi man lang nabanggit sa mga pahayagan ng bagay na iyon ng sumunod na araw. At sa halip ay ang bagyo sa Amerika na sumira ng maraming bayan at pumatay sa mahigit 2,000 tao ang inilathala na may kahalong pasaring.